Alright, so good morning mga kasorti. So nandito tayo ngayon sa may Quezon City Sports Complex. So nakita natin mga kasorti na yung mga puno dito ay talaga namang alagang-alaga, ano? At saka napakaganda ng kanyang mga dahon at mga sanga. So parang siyang mga bonsai, no? Parang puno na pinaliit siya. Pero ito mga kasorti ang original na mga puno, no? Hindi kagaya ng mga bonsai na pinaliit natin. So ipapakita ko sa inyo mga kaswerte, at pero bago ko sa inyo papakita itong magandang sanga ng puno o mga punong maganda. So naglalambing lang ako sa inyo mga kaswerte. Baka pwedeng pakisubscribe na aking channel at saka pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ni kaswerte. Alright, so ito mga kaswerte, papakita ko sa inyo, no, yung magandang puno, no, para na may idea kayo sa inyong mga paligid, no, sa inyong kapaligiran, no, na maraming mga puno. So dapat ganito rin ang inyong pag-aalaga sa mga puno mga kaswerte. Alright, so ito papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, ang ganda, ang ganda ng mga sanga. Ayun, no, yung original na mga sanga. So kung titingnan natin siya sa malayo is para siyang bonsai. So dito talaga kinuha ang originality ng bonsai, guys. So ayan, akala nyo sa bonsai lang nangyayari yung mga likulikong mga sanga na yan, pero ito yung originality niya, guys. So yan yung originality ng mga puno. So titingnan yun doon sa malayo. Ayan, o. Ayan. Ang ganda nung pagkaano ng sanga. Ayan, o. So kung titingnan mo siya dito sa malayo, guys, is wala siyang pinagkaiba sa bonsai. Ayan, o. Kaya pwede natin gawin yan sa personal na, ayan, sa inyong paligid, no? Yung personal na buhay ng isang puno. Ayan, pag-alaga siya, guys, pag inaalagaan nyo yung puno, ganyan yung sinusukli niya. Alright, yung kagandahan, diba? Ayan, o. Magandang tingnan. So ganyan itong ito. Ayan, itong banaba. So ito naman, guys, ano to, acacia. Tingnan yung apex, no? Oh, nilagyan siya ng tukod. Nakala nyo puno rin, pero hindi siya puno, guys. Hindi siya kahoy, simento yan. Ayan, o. Ayan. Tapos merong tumubo ng mga dapo. Ganda. Ayan, o. Ayan yung naturalistic ng mga puno na hindi napapansin ng mga kababayan natin. Dahil ang kanilang iniisip is puno lang. Yan. Pero yung kanyang originality, mga kasorte, yung kung paano siya naging magandang tingnan dahil sa kanyang mga likulikong mga sanga, kagaya lang niya, no. Ayun. Oh, gandang tingnan. Oh, kala mo winairas siya. Oh. So ganun din yung bonsai kapag tiningnan nyo sa ilalim. So ganyan na ganyan yung
postura ng mga sanga. Ayan o, ganda. Nandito tayo sa ilalim ng mga gandang sanga ng puno na yan, guys. Ayan. So tingnan naman natin yung puno ng talisay, guys. So itong puno ng talisay is ano to eh, bihira yung nagbubonsay ng talisay, guys. So meron tayong pinatubong bonsai na gagawin natin bonsai na talisay. Yan, guys. So yung kanyang puno. Akala mo hindi niya sanga itong mga tumubong na tubig. Pero dahil hindi siya naiinitan, namamatay yung kanyang mga dulong dahon. Ito yung kanyang mga sanga. So dapat yan kinakating na lang sana para mas makita yung kanyang postura ng mga sanga, guys. Maganda yung postura ng mga sanga niya eh. So ay dito alam niya yung pagbubonsai, guys. Ayan. Is dito yan, dito ginaya sa mga puno yung originality ng puno. So dyan lahat kinuha yan. Ayan. Ayan. Ito yung puno ng talisay na walang sanga, guys. Ayan. Diba? Ganda. Kada sa loob may mga nara dun. Ayan. Ayan. Malilim dito sa areang to dahil puro puno. So hanggang dyan na lang. Alright, so ayan nga mga kasorte, no? Yung mga puno na pinakita ko sa inyo ay talaga namang napakagandang pagmasdan. So alam niyo mga kasorte, yung ibang mga artist o karamihan sa mga artist ay pumupunta sa mga kabundukan o sa mga mararaming mga puno, no, para kumuha lang ng mga idea nila sa paggawa ng bonsai, yung pag-arte ng mga sanga. So doon talaga nila ginagaya, guys, no? At minsan ay talagang sinasadya nila yung mga kabundukan at para alamin ang sitwasyon ng mga puno o yung mga iba pang mga kinalalagyan ng mga puno is kagaya ng mga nasa mga bato na tumutubo is talagang ginagawa rin yan sa bonsai, no? Kaya yung iba nagtataka bakit may tumutubong bato na puno sa bato. Dahil kasi yung iba hindi nila talaga nakikita, no, sa kabundukan o sa mga gubat, no. Pero kung sasadyain yung mga kasorte is meron talagang ganun. Noon nga nung hindi pa tayo nagbubonsai na tayo ay nasa probinsya, marami tayong nakikita mga ganun, guys, na klase, magandang mga puno, iba't iba. Hindi natin pinapansin yun dahil dahil rin sa wala tayong kaalaman dyan sa pagbubonsai. So ngayon lang tayo nagka-interest dahil tayo nag-aral, no, sa pagbubonsai, sa pagtatanim at ganun din sa pag-i-style ng mga sanga, kung paano aayusin o kung paano sila pagagandahin. So ayan mga kasorte, at sana ay nag-enjoy kayo sa aking pinakitang mga video dahil tungkol sa mga puno, sa mga sanga, no? At siyempre sa mga may hilig magbonsai dyan. So ayun ang isa sa mga tip, no, na makukuha nyo, na dapat tinitingnan nyo yung puno kung wala kayong mga ideya na maging style sa inyong mga bonsai.
So tumingin lang kayo sa paligid nyo na may mga puno guys. So magkakaroon na kayo ng idea kung ano ang dapat yung gawin sa inyong pinapalaking bonsai o pinapatubo yung bonsai. Alright, so maraming salamat mga kasorti. Hanggang sa muli na aking pagbibideo at sana makarating pa tayo sa iba't ibang lugar para makita natin yung mga ibang mga puno, iba't ibang style, iba't ibang uri, no, ng mga puno na sana ay makitaan pa natin mga kasorti. Hindi lang dito sa Quezon City, hindi lang dito sa syudad, no, kundi sa mga probinsya, sa mga gubat, no, na dapat marating natin. Alright, so abangan nyo mga kasorti, ano malay nyo makarating tayo sa lugar na ating nabanggit para ma-share ko rin sa inyo, no, yung mga naturalistic, no, na mga puno o yung kanilang kinalalagyan. Alright, so ito po si Kasorti, ang laging nagsasabi at laging nagpapaalala, lahat po sana tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa na tayo po ay pagpalain at swertihin sa buhay.